Bitawan niyo ako. Tahimik kayo. Grabe naman ang lakas ng loob niyo. Nangangahas kayong kidnapin ako? Alam niyo ba kung sino ako? Siyempre, alam namin kung sino ka. Lian Ran. Kung pakakasalan kita, Siya si Lianran, ang pinakamataas na tao. alam mo bang mami ang gustong pakasalan ka? Sumunod ka na sa akin. Tulong. Putang ina mong babae. Nanadya mo bang sipain ako? Patayin kita. Sino yan? Basura. Pangitang pananalo sa babae, di mo kaya? Putang ina. Anong pakialam mo? Aray. Ang sakit. Ang sakit. Walang silbi ang paglaban nyo. Hindi nyo kaya. Ha? Aya pala ang lakas ng loob mong makialam. May ibubuga ka pala. Ang katulad nyong hayop. Kahit 1,000 pa kayo, hindi pa rin kayo sapat para sa akin. Mayabang ka. Humanda ka. Tumawag kayo ng backup. Umalis kayo. Wala akong ganang makipaglaro sa inyo ngayon. Kung magpapakamatay pa kayo, pananagutan nyo ang sarili nyo. Miss Lee, ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Ikaw na probinsyano ka. Anong karapatan mong kausapin ako? Ganyan ba ang treto mo? Sa nagligtas sa'yo? Sinong nakakaalam? Baka ito ay sarili mong palabas? Matalino ka nga. Alam mong probinsyano ka. Kaya nga yan ang paraan mo para makalapit sa akin. Sarili kong palabas? AMM? Kung hindi lang dahil sa Kinyon Sacred Land, at sa kasunduan ng kasal niyo ng pamilyang Lee, at ako ang iyong fiance, hindi ko na sana pinansin ang isang tulad mong bruha. Ano? May isa na namang imbostor. Malapit na ang piging ng pagpili ng manugang sa pamilyang Lee. Hindi ko alam kung gaano karami ang mga manloloko na tulad mo na gustong gamitin ang peking kontrata ng kasal na ito para makakuha ng shortcut. Impostor? Bakit mo sinasabing impostor ako? Anong klaseng lugar ang Kinyan Sacred Land? Ikaw na amoy maasim. At nakasuot ng murang damit. Karapat dapat ka bang manatili doon? Nakakatawa. Ang isang marangal na pamilyang Lee ay may mga taong tulad mo na mapanghusga sa panlabas na anyo. Kung hindi dahil sa kontrata, ang sirang lugar na tulad ninyo ay hindi ko na sana pinuntahan. Sira? Ang isang pairs ng sapatos ko lang ay katumbas na ng ilang taon mong sahod. Sinasabi mong sira ang lugar namin? Yan ba ang dahilan mo? Para malitin ang iba? Iyan ang dahilan. Mukhang dahil sa biyaya. Ning Peses J dependent. Naabot ninyo ang posisyon ninyo ngayon. Nagsisimula na kayong maging mayabang. Di ba? Binata. Huwag ka nang magulo. Sino sa buong Jiangcheng ang hindi nakakaalam? Ang maging asawa ng aming Sianran ay magiging isang pinakamakapangyarihang nilalang. Ang maliit mong pakana. Kitang-kita ko na agad. Kalokohan. Nakasulat sa kontrata. Malinaw na malinaw. Hindi ba kayo marunong magbasa? Ngayon, hindi na. Alam mo ba kung ano? Ang pinunit mo kanina? Alam ko. Basura. Ang pinunit mo kanina ay ang kapalaran ng inyong pamilyang Lee. Isang pirasong papel lang. Kayang kontrolin. Ang kapalaran ng aming pamilyang Lee. Inaakala mo bang 3 taong gulang ako? Ako, si Ken Kingyun, ay isa ng Great Emperor Kingyun. Ako ang namamahala sa kapalaran ng isang bansa. Dahil kayo ang unang sumira sa kasunduan. Huwag ninyo akong sisihin kung babawiin ko ang inyong kapalaran. Bilang parusa. Napakawalang hiya mo. Inaakala mo bang sa counting? Panlilin lang ay matatakot mo ako? Nananaginip ka lang. Hindi maaring labagin ang tadhana. Ang lumabag ay sisingilin ng langit. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Pero ang kasal na ito, hindi ko kailanman kikilalanin, ako si Lianan. Kung ayaw mo akong kilalanin, may ibang kikilala sa akin. Ang
Pupuntahan ko. Gusto kong makilala ang puno ng pamilya ninyong Lai. Tingnan natin kung makakaya niyang kalabanin ang Qingyun Sacred Land. Basura, paano ka naglakas loob? Matriarch, Masamang balita. Ang mga negosyo ng pamilyang Lee ay inatak ng isang hindi kilalang korporasyon. Nasa mahigit 1 bilyon na ang nawala. Ano? Paano nangyari yan? Lola. Teo. May nasaktan ba ang pamilyang Lee? Sino kaya ang kalaban natin? Pest. Totoo nga ang sinabi niya. Yanran. Ano kung abalikin na lang natin yung dakilang tao? Hindi. Lola. Baka nagkataon lang yan. Kapag pinabalik pa natin siya, baka, lalo lang tayong masiraan ng ulo. Sige na nga. Kahit pa, isa kang disipulo ng Qingyun Sacred Land. Ano ngayon? Ang Pisces J dependent. Para lang kay Kuyat Xiao yan. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Gising ka na, junior sister. Sobrang pinag-alala mo kami. Halika. Dahan-dahan. First senior sister. Second senior sister. Nasaan si junior brother? Huwag mo na siyang banggitin. Anong nangyari kay junior brother? Hindi ko palaga inakala na si junior brother ay ganito kawalang puso. Kahapon, sinabi pa niyang mahal ka niya. Ngayon, bumaba na siya sa bundok para magkakasal. Ano? Paanong nangyari yon? Hindi. Hahanapin ko siya. Mga ginoo at ginang. Maligayang pagdating sa aming pamilyang Lee's wedding banquet. Alam na siguro ng lahat na ang aming pamilyang Lee ay nakatanggap ng hula mula sa isang pantas. Ang aming magiging manugang ay magiging ang pinakamataas na nilalang sa Dragon Country. Magpakitang gilas na lang ang bawat isa at maglaban ng pataas. Pa. Ayoko pong magpakasal. Walang galang. Alam ko ang iniisip mo. Si Xiao yan na traidor na yan. Dahil lang sa isang teknik ng kultibasyon, nawasak ang pamilyang Lee dahil sa kanya. Gusto mo pa ring magpakasal sa kanya. Si Kuyat Xiao yan po eh. May sariling ambisyon. Ikaw talaga, ikaw talaga. Nabulag ka na sa kanya. tama na, Lipatriarch. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin. Ang pamilyang Fang ay naghanda ng malaking regalo. Pamilyang Fang lang? Nangahas pa ring agawin ang tao sa pamilyang Liu ko, ang regalo ng pamilyang Fang mo. Matagal ko nang itinapon sa imburnal. Liu Yang, sobra ka namang mapang-api. Mapang-api. Mapang-api ako. Tingnan ko nga kung dito sa Jiangcheng, sino ang mangangahas na agawin ang tao sa akin, kay Liu Yang. Ikaw. Ang kasunduan sa kasal ng Qingyun Sacred Land at pamilyang Lee. Kinikilala mo ba o hindi? Lai Zhenggo. Ang kasal ng Qingyun Sacred Land at pamilyang Lee. Tatanggapin mo ba o hindi? Anong Qingyun Sacred Land? Ang binata ba ay isang immortal master ng Qingyun Sacred Land? Talagang itong manloloko. Naglakas loob ka pa ring pumunta? Yanran. Sabi mo manloloko siya, may ebidensya ka ba? Siyempre mayroon. Pinunit ko na ang Mariage contract na iyon. Kung talagang kasal ng Qingyun Sacred Land yan, bakit basta-basta lang napinit sa isang hagis ko? Nagpapanggap lang siya para makipag-ugnayan. May punto ka. Ikaw, bata, alam mo ba na ang pagpapanggap na disipulo ng isang Sacred Land ay kamatayan ang kaparusahan? At lalo na, ang paggamit ng ganitong bastos na pamamaraan para pakasalan ang aming Yanran. Lumayas ka rito kaagad. Paano kung ayaw ko? Ikaw, Family Headley. Sa mga basurang tulad nito, ako, si Liu Yang ang pinakamahusay. Hayaan mong ako na ang bahala. Basura, alam mo ba, ang kahihinatnan ng pagsingit sa sinasabi ko, ang aking yung master. Ako ba ang kinakausap mo? Sigurado Sigurado ka ba na kaya mo akong kalabanin? Hahaha. Nagpapanggap ka pa rin, nagpapanggap ka pa rin. Talaga bang iniisip mo ang sarili mo na isang immortal na guro mula sa Qingyun Sacred Land? Ang mga disipulo ng Qingyun Sacred Land, sino ba sa kanila ang hindi kilala? Si 3-star General Liu Kangqian, ang nangungunang babaeng si ng Dragon Country, si Luoshen.
Ang nangungunang babaeng CEO ng Dragon Country, si Luo Pero ikaw, anong pangalan mo? Walang kwentang Chen King yun. Sino ang nakakakilala sa'yo? Ha? Hahaha. Tama si Young Master Liu. Peke lang siya. Pek? Ang tunay na Diyos ay nasa harapan ninyo. Bulag ba kayo at hindi ninyo makita? Wala kang kwenta. Nabuking ka na. Bakit hindi ka pa umalis? Ano? Gusto mo bang ipahanap ako ng tao? Para baliin ang mga kamay at paa mo at itapon ka palabas? Dito ba iyon? Naimbestigahan ko na. Ang pamilyang Lee na ito, sabi-sabi ay may propesya mula sa isang mataas na tao. Kung sino ang makapagpakasal sa dalaga ng pamilyang Lee, ay magiging isang pinakamataas na nilalang. Kaya naman napakaraming manliligaw. Si Chen King yun, ang taksil na ito. Sayang ang pagkabata ng junior sister kasama siya. Ngayon ay dahil sa isang huwad na propesya. Iniwan niya ang junior sister. Mga senior sister, hintayin niyo na lang ako sa labas. Gusto ko makipag-usap ng maayos sa junior brother. Saj, pumunta ka na. Dito lang kami maghihintay sa'yo. Ang pamilya niyong Lei, walang respeto sa kasunduan. Tapos gusto niyo pa akong putulan ng kamay at paa? Alam niyo ba kung sino ang kinakalaban niyo? Ang yabang. Sino sa mga narito ang hindi kilalang tao sa Jiangcheng? Dito sa Jiangcheng, kami ang naghahari. Sa itsura mong yan, naglakas loob ka pang magpanggap na malaking tao sa harap namin? Tama. Palayasin niyo na yang baliw na yan. Ang magpanggap na disipulo ng King Yun Sacred Land. Kamatayan ang parusa niyan. Kapag nalaman yan, baka madamay pa kami. Tama, palayasin. 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 Nga walang alam. Kung ayaw niyong madamay. Sa galit ko. Mas mabuti pang manahimik kayo. Napakatawa. Si Young Master Liu namin ang pinakamayamang negosyante sa Jiangcheng. Paano ka makakapagsalita ng ganyan? Ikaw na walang kwenta. Kuya Liu, hampasin mo na lang siya pabalik. Naglakas loob siyang makipag-agaw ng babae sa'yo. Mabuti. Baliw to. Mas lalong gumulo, mas maganda. Di ba? Para magalit silang lahat. Para di ko na kailangan pang kumilos. Iyong cute. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng pagbabanta. Bata, paano mo ba gustong mamatay? Hampasin mo ako, no? Papatayin kita. Nagpapakamatay ka. Nang walang alam, nagmamadali kang manakit at pumatay. Ang sipang yan ay isang leksyon para sa'yo. Mga guwardiya, nasaan na? Nagpapanggap na mummy? Patayin niyo siya. Bagbugin niyo hanggang mamatay. Ako ang mananagot sa lahat. Tingnan natin kung sino sa inyo ang mangahas. Tingnan natin kung sino sa inyo ang mangahas. Senior sister. Bakit hindi siya nagpapagaling ng maayos? Bakit naparito pa? Sino ka ba? Lakas loob mong pumasok sa piging ng pamilyang Linang walang paalam? Kapal ng mukha. Sinampal mo ako? Isang hamak na pamilya lang sa Jiangcheng. Anong karapatan niyo para questionin si Silo? Kilala ko lahat ng tanyag na personalidad sa Jiangcheng. Wala pa akong naririnig. Anong apelido na Lucian? Sandali. Anong problema, Young Master Liu? Maari bang ikaw ang C ng Lucian Group? Ang mahal na Lucian. Kilala mo ako. Pagbati sa mahal na Lucian. Ano? Siya si Luoshen. Si Lucian ay ang pinakamalaking. Pinansyal na kapangyarihan ng ating Dragon Country. Hindi lang yan. Sinasabi na si Lucian. Ay isa ring disipulong King Yun Sacred Land. Isa siyang immortal master na may pambihirang katayuan. Ang aking ama, si Liu Gang. Ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Minsan, kasama ko ang aking ama sa Imperial Capital Chamber of Commerce. At malayo naming nasilayan. Ang marilag na mukha ng mahal na Lucian. Liu Gang. Naalala ko siya ng kaunti. Mahal na Lucian. Bakit po kayo naparito sa Jiangcheng? Kung hindi ako dumating, hindi ba't ang aking junior brother? Ang junior brother ni Lucian ay ituturing ninyong manloloko at papaalisin?
Ano? Kung hindi ako dumating, hindi ba't ang aking junior brother, ang junior brother ni Lucian, ay ituturing ninyong manloloko at papaalisin? Pagbati sa mahal na Luoshen. Ano? Ibig niyong sabihin, si Chen Qingyun ang inyong junior brother? Paano nangyari yan? Siya ay isang palaka lang. Karapat-dapat ba siya? Hindi. Apo Luoshen ay isang disipulo ng Qingyun Sacred Land. Kung gayon, itong si Chen Qingyun ay sigurado na ring. Nako. Nakikipagagawan ako sa anong uri na dakilang tao Para, sa isang babae. kahit pa disipulo ka ng Sacred Land. Ano ngayon? Si Kuyat Xiao ko ay isang wargod na mas mataas sa lahat. Yanran. May itinatago ka ba sa akin? Wala. Ang pagkakakilanlan ni Chen Qingyun ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Kung hindi, bakit si Silo ay naparito dahil sa kanya? Ano ba ang ginawa mo? Anong ginawa? Wala akong ginawa. Baka naman, itong Silo Shen ay artista lang na inarkila niya, ah? Nangangahas kayong kwestiyonin ang aming silo. Naghahanap kayo ng gulo. Silo, hindi naman ako nagtatanong sa'yo, kung alam ko lang sana, napupunta rin pala dito ang junior brother ninyo ngayon. Kahit walong buhay pa ang ibigay mo kay Liu Yang, hinding-hindi talaga. Ako maglalakas loob na pumunta. Oh, ang ibig mong sabihin, sinisisi mo pa ang junior brother ko? Hindi po. Panginoong Luoshen, kayo po ay napakabuti. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Senior sister, pwede bang huwag kang makialam sa mga bagay ko? Junior brother, magkababata tayo. Parang tunay na magkapatid. Kailan ba tayo nagkahiwalay ng sayo at sa akin? Napakakomplikado ng bagay na to. Basta, umuwi ka muna, okay? Hindi ako uwi. Kung may uwi man, dapat tayong dalawa ang sabay. Senior sister, maniwala ka sa akin. Meron akong sariling dahilan kung bakit ko to ginagawa. Ayoko nang marinig ang mga dahilan na iyan. Junior brother, umuwi na tayo, okay? Patawad, senior sister. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Nandito ako. Para lang pakasalan siya. Dahil siya lang ang pwede kong pakasalan. Anong nangyayari? Siya. Tinanggihan niya talaga si Luoshen. Di mo pa ba naintindihan? Si Chen Qingyun na to. Gusto talaga niyang pakasalan si Lianran para maging pinakamakapangyarihan. Pero si Luoshen ang tinanggihan niya. Medyo hindi na alam kung ano ang maganda para sa kanya. Baliw. Sino bang magpapakasal sa'yo? Bakit? Gusto mo talagang itulak? Yung walang katotohanang hula? Kaya ang mga pangako natin, pekto lahat. Junior brother. Ito na ang huling pagkakataon. Natatawagin kitang ganoon. Senior sister, umalis ka na. Chen Qingyun. Itinatanong ko na lang sa'yo muli. Ang walang kwentang. Katayo ang supremo. Sa'yo. Tunay bang sobrang importante? Ang maging pinakamakapangyarihan ay sobrang importante para sa akin. Kaya kailangan kitang pakasalan. Walang dahilan. CJ. Alam ko na. Ako na si Luoshen ang nagpakatanga, di ba? Senior sister, Huwag mo akong hawakan. Simula ngayon. Ako si Lucian. At ikaw si Chen Qingyun. Wala na tayong koneksyon. Basag ang jade pendant. hindi na ako makakawi. Ayos lang yan. Mula ngayon, tayo na ang pamilya. Ako si Lucian. At ikaw si Chen Qingyun. Wala na tayong koneksyon. Senior sister, para lang may ligtas ang buhay mo. Kahit kamuhian pa ako ng lahat. Wala akong pakialam. Chen Qingyun,
Nabaliw ka na ba o naging tanga? Bakit mo ba gustong pakasalan ako? Dahil may kasunduan tayo sa kasal. Kailangan kong tapusin ang kasunduan sa kasal sayo. Kalokohan. Sa tingin ko, makasarili ka lang. Gusto mong maging isang pinakamataas na nilalang. Pinakamataas na nilalang? Ano ang pinagkaiba mo sa ibang mga lalaki? Yanran. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Batang kaibigan Chen, pero isang immortal master mula sa Kinyon Sacred Land. Isang alagad lamang mula sa Kinyon Sacred Land? Ano na kung alagad ka? Paano ka makakapantay sa kuyat sayaw ko? Manahimik ka, huwag mo na siyang banggitin. Emar Chen, huwag kang mag-alala. Ang Kinyon Sacred Land, at ang kasal ng pamilya natin, lubos ko itong susuportahan. Huwag na nating ipagpabukas. Iminumungkahi ko, na sa loob ng 3 araw ay ganapin ang engagement party. Tay, Sige. Sa loob ng 3 araw. Dadalhin ko ang regalo ko. Para pakasalan si Binibining Lee. Emar Chen, mauna ka na. tay. Ayoko. Walang hiya ka. Ang nangyari ngayon, kung hindi dahil kay si Luo na nagsiwalat ng katotohanan, gaano mo pa ako katagal lolokohin? Emye. Probinsyano. Walang kwenta. Gusto mo akong pakasalan? Karapat-dapat ka ba? Wala kayong sinuman ang karapat-dapat. Ang puso ko ay para lamang kay Kuyat Siyaw. Hoy, junior brother. Bakit mo naman ginanyan ang third senior sister mo? Ano nang nangyari, second senior sister? Anong problema? Yung third senior sister mo, lumabas mag-isa para mag-drink ng malungkot. Ano? Kung may mangyari sa kanya, kakalatin ko ang balat mo. Oh, maganda. Bakit mag-isa kang umiinom? Umalis ka. Matapang ka rin naman. Pinapayo kita. Bago ka magdulot ng gulo, alamin mo muna kung sino ang guguluhin mo at kung kaya mo siyang harapin. Nakakatawa. Dito sa Jiangcheng, ay wala namang hindi kayang hapin ng Dragon Tiger Hall. Taong hindi namin kaya? Kung susunod ka lang, baka payagan pa kitang mag-enjoy. Anong ginagawa mo? Sabi ko na nga, huwag mo akong subukan. Di ring babae. Bakit kayo nakatitig? Patayin nyo too. Opo. Subukan niyong galawin ang senior sister ko. Subukan niyong galawin ang senior sister ko. Saan nanggaling ang batang ito? Anong sinabi mo? Sabi ko kung magpapakilos ka, huhugutin ko ang buhay mo. Ano nang pinuntahan mo? Akala mo ba? Hindi ko ba kayang harapin ang ilang hamak na ito? Nandito ako dahil nag-aalala ako sa'yo. Nagpapanggap ka lang. Sino ba ang nangangailangan ng pag-aalala mo? Senior sister. Ang katawan mo, Ang yabang ninyo. Sa ganitong sitwasyon, naglalambingan pa kayo. Mukhang hindi ninyo talaga. Iginagalang ang Dragon Tiger Hall. Dragon Tiger Hall? Hindi ko pa naririnig yan. Hindi mo alam ang Dragon Tiger Hall, kaya pala ang lakas ng loob mo. Sasabihin ko sa'yo, ang Master Long at Master Hu ng Dragon Tiger Hall, hindi lang sila may 10,000 miyembro, kundi sila rin ay mga disipulo ng 3-star General, Liu Qianqian. Sila ang kaapat-dapat na hari ng underworld ng Jiangcheng. Kaya pala pamilyar ang pangalan. Lei Long, Lei Hu. Noong panahong iyon, lumuhod sila sa harap ng first senior sister, at nagmakaawa na tanggapin sila. Ang iyak nila ay napakalungkot. Puro kalokohan. Nagsisinungaling ka. Paano mo nagawang banggitin ang pangalan ni Master Hu? Mukhang gusto mong mamatay. Patayin niyo siya. Sinabi ko na. Hindi kita kailangan. Sinabi ko na. Hindi kita kailangan. Kaya pala ang yabang. May kakayahan din pala. Halos makalimutan ko.
At ikaw? Senior sister. Kumalat na ang itim na enerhiya. Hindi ka na pwedeng kumilos. Huwag kang makialam. Senior sister. Dali. Ipatawag si Master Hu. Teka. Pinayagan ko ba kayong umalis? Parating na si Master Hu. Wala sa inyo ang makakaalis. Kung gusto kong umalis, walang makakapigil sa akin. Sino ang may ganyang lakas ng loob? Master Hu. Sila po ang dalawa. Sabihin mo. Paano mo gustong mamatay? Ikaw si Li Hu? Manahimik ka, bata. Nangahas ka pang banggitin ang pangalan ni Master Hu? Naghahanap ka ng kamatayan. Li Hu. Li Hu. Naalala ko. May kapatid ka pa. Sai Leilong, tama? 10 taon na ang nakalipas. Isang pairs ng kambal na gusgusin. Dumating sa Kinyon Sacred Land. Sa gitna ng malakas na niebe, sa paanan ng bundok. Lumuhod na 3 araw at 3 gabi. Himihingi lang na si Senior Sister Liu Qianqian ay bigyan sila ng isang pagkakataong matuto ng mahika. Isa sa kanila. Ikaw yon, di ba? Li Hu. Ikaw si. Ikaw si. Naalala mo na. Hindi ka pa ba alis diyan? Gusto ko ang ulo mo. Akala mo ba sa pagsasabi lang ng mga kwentong alam na ng lahat, ay matatakot mo na ako? Ako si Master Hu. Ilang taon nang naghahari sa Jiangcheng. Hindi ako basta-basta natatakot. Kung ganoon. Ngayon, ipapaalala ko. Ulit sa'yo kung sino ako. Ano, bata? Gusto mo pa bang makipaglaban sa akin? Alam mo namang ang master ko ay ang 3-star general na si Liu Qianqian. Hindi ka pa baluluhod at magmamakaawa. Paano kung sabihin kong si Liu Qianqian ay senior sister ko? Ang batang to. Nababaliw ka na ba? Baliw man o hindi. Pagdating ni Liu Qianqian, malalaman mo. Senior sister, talaga namang napakagaling ng iyong estudyante. Ano? May ganoon palang nangyari? Ako mismo ang maglilinis ng aming bakuran. Ipunin ang personal guard tungo sa liguang KTE sa Jiangcheng. Masusunod. 5 minuto lang ang oras mo. Kung hahayaan mo akong umalis ngayon, makakabawi ka pa sa pagkakamali mo. Aba, Master Hu. Ngayon lang ako nakakita ng ganoon kayabang na tao. Sa buong buhay ko, ako si Li Hu. Marami nang nakitang mayayabang. Ikaw ang una, ang naglakas loob na gamitin ang aking master para takutin ako. Maganda ang babaeng ito. Ang tipo ko. Ganito na lang, iwan mo siya sa akin. Kung hindi, magkasama kayong mamamatay ngayon. Talaga namang naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mo akong takutin. Bibigyan lang kita ang 3 segundo para mag-isip. 3. Huwag ka nang magbilang. Bakit? Nakapag-isip ka na ba ng mabuti? Tama. Ngayon, pagbabayarin ko kayo. Arogante. Atayin niyo siya. Sugod. General, ang target ay nasa KT. Mabuti. Lahat maghanda. Sino mang lumaban? Patayin. Masusunod. Bakit kayo nakatunganga pa? Sugod na. Hoy, binata. Hindi ko inakalang marunong kang lumaban. Subukan mo kung kaya mo. Hindi mo pa yata naiintindihan. Ano? Ako ay isang martial arts grandmaster. Mighty Tiger Unleashed. Paano nangyari yan? Li Hu, hinahanap mo ang kamatayan. Li Hu, hinahanap mo ang kamatayan. Master, bakit ka narito? Kung hindi ako dumating, papatayin mo na sana ang iyong junior uncle. Ha? Ibig mong sabihin, ang walang kwentang ito ay junior uncle ko. Kinuwestiyon mo ba ako? Hindi po. Hindi po maglalakas loob ang inyong disipulo. First senior sister. Ito ba ang itinuro mo? Eking disipulo. Junior brother, ikinahihiya ko ang nangyari. Ang pagtuturo sa isang tulad niya. Ako, ang master ninyo, hindi ko talaga alam na siya ang aking senior uncle.
Kung alam ko lang na siya ang aking senior uncle, paano ko siya magagawang saktan? Manahimik ka. Dati buong pagmamalaki mong sinabi na kapag natuto ka ng mga kapangyarihan, magiging mabuting tao ka. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka bang mabuting tao? Dahil lang sa iyo, puro gulo ang nangyari. Kuya Hu, hindi ko rin naman kasalanan ito. Gusto ko lang naman kumuha ng magandang babae. Ibigay sa'yo. Saka, Hindi ba't ganyan naman tayo? Palagi nating ginagawa? Manahimik ka. Ang bilis mong kumilos. Lihu, gaano ka ba kinakabahan? Naalala mo pa ba ang sumpa na ginawa mo sa bundok? Naalala ko, sinumang gumawa ng masama at lumabag sa batas. Sabihin mo, Hindi mapapatawad ng batas. mabuti kung alam mo. Mga bantay, dalhin nyo na si Lihu. Ipaubaya sa batas para sa matinding parusa. Alam kong nagkamali ako, Master. Master, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Master, Dapat kang magmakaawa sa mga taong sinaktan mo. Magmakaawa ka. Tingnan natin kung patatawarin ka nila. Dalhin siya. huwag po, Master. Master, alam kong nagkamali ako, Master. Manatili kayo rito at ayusin ang lahat. Iulat ang lahat ng kailangan iulat. Siguraduhin na walang magiging mali sa proseso. Opo. Anong nangyari sa third senior sister? inatake ng itim na enerhiya ang kanyang puso. Ang kalagayan ng senior sister ay mas malala pa kaysa dati. Dati, mayroon pa siyang 1 buwan. Ngayon, 1 linggo na lang ang natitira. Ano? Ganoon ba kalala? Wala bang magagawa si Master? Wala ring magawa si Master. Ang tanging makakapagligtas sa senior sister ay ang Pisces J dependent. Pero ang Pisces J dependent ay nasa pamilyang Lee. Kung gusto nating makuha ang J dependent, kailangan kong magpakasal sa pamilyang Lee. Bilang si Great Emperor Kingyun. Kaya pala, junior brother. Hindi ka pala walang puso. Gusto mo lang pala iligtas si third senior sister. Pero bakit hindi mo sinabi ng direkta? Sa ugali ni senior sister, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa magpakasal ako sa ibang babae. Kaya, wala akong nagawa kundi ilihim sa kanya. Lianran, ikaw na babae ka. May mukha ka pa talagang ipatawag ako? Liu Yang, wala ka talagang bayag. Walang bayag. Sino ba si Chen Qingyun? Tao siya mula sa Qingyun Sacred Land. Kaya ba natin siyang kalabanin? Kahit pa Queen Yin Sacred Lansa, isa lang siyang ordinaryong disipulo. Kung matutulungan mo akong patayin siya, I recommend kita kay God of War Xiaoyan. Bakit ko naman paniniwalaan? Sino ba si Xiao Yan? Siya ay God of War na. Itinatag ng pinuno ng bansa bilang Lord Wuan. Pangalawa lang ang posisyon niya sa Dragon Country, sa pinuno ng bansa. Anong karapatan mong mag-recommend? Siyempre dahil, nasa akin ang bagay na. Gusto ni Kuya Xiaoyan. Kung makukuha ko ang pagtingin ni God of War Xiaoyan, ang pamilyang layo ninyo ay lalagpas sa Jiangkeng at lilipad sa buong Dragon Country. Hindi ka ba natutukso? Si Chen Qingyun na yan ay isang immortal master. Immortal Master? Anong gayon? Gumastos ako ng malaki para bilhin sa black market ang Immortal Scattering Powder. Sabi-sabi, wala itong kulay o amoy, at kayang alisin ang kapangyarihan ng mga cultivator. Isang banal na gamot. Tama. Paano kung hindi siya maapektuhan? Anong gagawin natin? Alam kong may pagdududa ka pa. Pumasok ka. Ang Hallmaster ng Dragon Tiger Hall, Master Long. Master Long, hindi ba't nag-aral ka sa Qingyun Sacred Land? Wala akong pakialam sa Qingyun Sacred Land na yan. Kung sino man ang mga has na hulihin ang kapatid ko, kahit pa ang hari ng langit ang dumating, wala siyang magagawa. Sabihin mo, bakit mo ako pinapunta rito? Sa loob ng 2 araw, ay ang ating engagement party. Pinapunta kita rito. Para siyempre pag-usapan ang detalye ng engagement party. Hindi ba't itinuturing mo akong halimaw? Ayaw mo akong pakasalan? Ano pa bang magagawa ko? Kung hindi kita papakasalan, ipapakasal ako ng tatay ko. Sa isang tulad ni Young Master Liu. Isang walang kwentang mahilig mag-party gabi-gabi. Wala akong pakialam diyan. Gusto ko lang tuparin ang kasunduan. MR10. Mukhang interesado ka sa Pisces J dependent. Gusto ko lang bawiin ang bagay na orihinal na pag-ari ng Qingyun Sacred Land. Masarap ang kape dito.
MR10, inumin mo. MS Lee. May iba ka bang inilagay? Sa cup? Paano naman mangyayari yan? Nagsalita lang ako Bakit ka kinakabahan? Hindi ako. Sige na. Pag-usapan na natin ang mahahalagang bagay. Mahahalagang bagay? Wala namang mahahalagang bagay na pag-uusapan. Chen Qingyan, napaka-inosente mo talaga. Anong nangyari sa akin? Malapit ka nang mamatay, hindi mo pa alam. Young Master Liu, lumabas ka na. Aba, nandito ka pa. Ginoong Chen. Naglakas loob ka pa ring magpakita? Ano namang ikakatakot ko? Ikaw, Chen Qingyun. Ngayon ay isa ka lang. Stepping stone sa mga mata kong si Liu Yang. Stepping stone? Hindi ka ba natatakot na? Ikaw mismo ang masaktan? Wala kang kwenta. Malapit ka nang mamatay, ang tigas pa rin ng ulo mo. Alam ninyong disipulo ako. Nengquin Sacred Land. Pero naglakas loob pa rin kayong gumawa ng ganito. Mukhang matagal na ninyo itong pinlano. Ikaw, Chen Qingyun. Isa ka lang ordinaryong disipulo. Ang Qingyun Sacred Land. Kapag pinatay ka namin, mapapansin kami ng God of War. Ang panganib na ito. Sulit na sulit. Hindi ko na itatago sa'yo. Nilagyan ko ng Immortal Scattering Powder. Ang kape na ininom mo kanina. Malapit nang mawala ang lahat ng kapangyarihan mo. At magiging mahina ka na. Ganoon pala. Ang galing ng plano ninyo. Hindi ka ba natatakot? Takot? Bakit naman ako matatakot? Emie, nagpapanggap ka lang. Young Master Liu, hindi pa ba kayo kikilos? Ano pa ang hinihintay ninyo? Kayo, palibutan ninyo siya. Maghanda. Sugot. Nangahas kang kalabanin ako? Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Maliit na hayop. Sa tingin ko, ikaw ang gustong mamatay, hindi ba? Aking mahal. Sa tingin ko, ikaw ang gustong mamatay, hindi ba? How Master Li, kumilos ka na. Paano nangyari yan? Ang Immortal Scattering Powder ay walang epekto sa'yo? Sa pag-akalang ikaw ay isang mortal. Para hulaan ang isang Diyos. Li Yanran. Napakawalang alam mo. Huwag kang mag-alala. Basta ako ang kumilos. Hindi na kailangan ng Immortal Scattering Powder. Ikaw si Lei Long, hindi ba? Bata. Ang pagtalo mo sa kapatid ko ay nagpapakitang may kakayahan ka. Pero naabot ko na ang antas ng martial arts grandmaster. Mamamatay ka ngayon. Walang kwenta. Narinig mo ba? Bitawan mo ako. Tumahimik ka. Ilang beses mo na akong hinamon. At sa hindi mo alam, kinulong mo pa ako. Ginagamit lang ang pamilya nyo, Layo. Alam mo ba yan? Lei Tangzhu, bakit hindi ka pa umaaksyon? Nangahas ka pang manakit. Alam mo ba na ang aking 10,000 tao Ay nakapalibot na sa coffee shop na ito. Napalibutan na. Kailangan mong mamatay dito ngayon. Lilong! May mensahe si General Liu. Bakit hindi ka pa lumuhod at makinig? Oh, Wolfeng. Hufeng? Bakit ka nandito? Nasaan ang aking senior sister? Ginoong Chen, ipinabalik na si General Liu dahil sa emergency. Sagi. Lei Long, si General Liu ang nag-utos na arestuhin ang kapatid mo. Pero si General Liu, sigurado ka bang itutuloy mo pa ang paghihiganti? Hindi. Hindi ito posible. Bakit hindi posible? Si Li Hu ay masayang nangingidnap ng mga dalagita. Sobrang kasamaan. Ngayon ay opisyal na siyang nahuli. Ang Fire Phonets Battalion. Ano? Ano? Matigas ang ulo. Paputukin. Ano? Imine ka pala sa bala?
Mangmang. Ordinaryong bala. Paano ako masasaktan? Ang dali mong na-neutralize ang atake ko. Isang hamak na martial arts grandmaster. Ang lakas ng loob mong maging mayabang. Alam mo ba ang ibig sabihin ng may mas malakas pa sa malakas? Isang hamak na martial arts grandmaster. Ang lakas ng loob mong maging mayabang. Alam mo ba ang ibig sabihin ng may mas malakas pa sa malakas? Nagpapanggap lang. Mamatay ka. Ikaw, anong andas mo? Anong antas ko? Hindi mo na kailangang malaman. Dahil para sa'yo, imposibleng maabot. Ang galing ni MR Chen. Sige, salakayin nyo. Dakpin nyo ang kriminal. Teka. Sino nagsabing umalis ka? Bakit? Gusto mo pa akong arestuhin? Kung kaya ko lang, gusto kitang tapusin agad. Alam kong hindi mo kaya. Pinakasalan mo ako. Para sa PSG dependent, di ba? Bakit? Napaka-imposible. Ang PSG dependent ay para kay Kuya Xiao. Walang karapatan ang iba. Sino ba talaga? Yang kuya-kuyaw na sinasabi mo? Kung ikukumpara siya sa'yo, langit at lupa ang agwat. Huwag kang magsaya. Pagbalik ni Kuya Xiao, hindi kanya palalampasin. AMEA. Ako, si Qian Qingyun, matatakot sa banta mo? Kung maglakas loob siyang lumapit, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabalik. Ikaw, Sa araw ng engagement party, pakakasalan kita. Walang makakapigil. Yan ang sabi ko. Bukas na ang engagement party. Bakit hindi mo pa sinusukat ang damit mo? Tay. Ayoko. Ayokong pakasalan ang walang kwentang yon. Bata ka, anong pinagsasabi mo? Si Chen Xiaoyu ay isang immortal master. Ang Qingyun Sacred Land. Alam mo ba kung gaano katagal? Hinintay ng pamilyang Li. Ang resulta na ito. Tay. Anong maganda? Sa walang kwentang yon? Isa lang ang iasawa ko. Na nasa ilalim lang ng isa. At higit sa libo-libo ang God of War na si Xiao Yan. Laks ng loob mo. Kung hindi dahil kay Xiao Yan, na nagpaslang sa lolo mo, hindi sana tumaob ang pamilyang Li. Tulungan ko po kayong magbihis. Niloko mo ako. Hindi niya ginawa yan. Suotin niyo po. Tama na yan, umalis. Kaya ko to mag-isa. Opo. Chen Qinyan. Dapat mamatay ka. Pagdating ni Kuya Xiao, asikasuhin kong pinitin ang ulo mo. Ulat po, God of War. May balita mula sa Jiangcheng. Si Lianran ng pamilyang Li ay magkakainganyo bukas. Ano? Si Lianran, yung matamis. Hindi ba't nagsabi siyang maghihintay sa akin? Boss, kayo na ang nagtataguyod. Ang buong hukbong bansa. Ang pinunong bansa ay alipin lang nyo. Isa lang na babae mula sa maliit na pamilya. Dapat ba kayong magalit? Wala kang ang alam. Mayroon siyang isang bagay na kailangan ko. Sabihin mo na. Sino ang kanyang fans? Medyo may problema. Mukhang galing sa Qingyun Sacred Land. At kapatid din siya ni General Liu. Ano ang Qingyun Sacred Land? Kapag nakuha ko na ang lahat ng banal na kapangyarihan, mula sa Jade Pendant,
Ang King Yun Sacred Land ay magiging isang lugar ng mga guho. Ipasa ang aking utos. Papuntahin si Liu Qianqian dito. Opo. God of War, ano po ang inyong utos? Liu Qianqian, ang lakas ng loob mo. God of War, may mali po ba sa ginawa ni Qianqian? Mali. Hindi. Tama ang ginawa mo. Sa isang utos lamang ng God of War, agad kang kumunta sa digmaan para tulungan akong ayusin ang aking mga problema. Kung gayon, bakit galit ang God of War kay Qianqian? Dahil kinukonsinti mo ang iyong disipulo ng King Yun na agawin ang babae ng God of War. God of War, hindi po ako. Hindi. Huwag mong kalimutan. Bukod sa ikaw ay taga King Yun Sacred Land, Pati ang aking unang disipulo. ay isa lamang. Alipin ng God of War na ito. Ikaw, Ipahayag mo sa lahat. Ako, ang God of War, kasama ang 1,000,000 kawal ng War God Legion, ay darating sa engagement party ng pamilyang Lee. Masusunod. Nasil ko na ang iyong cultivation. ano? Huwag kang kumilos. May itinago akong madilim na enerhiya sa iyo. Sa tamang panahon, magiging kapaki-pakinabang ka. Opo, Senior sister. Bukas, magpapakasal na ako. Kay Lianran. Kapag nakuha ko na ang Pisces J dependent. Gagaling ka na. Ihanda ang mga handog. Bukas sa engagement party, bigyan ninyo ng sapat na respeto ang aking junior brother. Ay isang sawi na magkasintahan. Mga mahal na panauhin, isang malaking karangalan na kayo'y narito. Sa engagement party ng aking anak, si Lianran. Ako ay labis na nagpapasalamat. Narinig ko na ang Lee family head. Umaasa sa propesya ng isang dalubhasa, ay nagaksaya ng oras sa pagbili ng isang mabuting manugang. Siya'y isang probinsyano pala mula sa bundok, at magiging live-in son-in-law pa ng pamilyang Lee. Nagbibiro lang si pamilyang Liu. Si Chen Qingyun ay disipulo ng King Yun Sacred Land. Mahiyain lang talaga siya. Sinabi niyang disipulo siya ng King Yun Sacred Land, kaya naniniwala ka na. Pamilyang Lee. Ang bata mo pa. Si Luo Shen mismo ang nagsabi, magiging pek ba yan? Pamilyang Liu. Kung may reklamo ka, pwede mo namang sabihin ng pribado. Hindi mo kailangan. Sa kasal, manakit ng damdamin. Ang anak kong si Liu Yang, nasa ICU pa rin, nakahiga. Sasabihin mo bang ikaw, pamilyang Lee, ay walang alam sa nangyari? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kunwari. Magkunwari ka pa. Ginagawa mo akong tanga. Nangyari ang insidente sa anak ko, at ang huling taong nakita niya ay ang anak mo, si Lianran. Ano naman ang ibig sabihin niyan? Gayon ang malaking araw. Ang pamilyang Lee. Pakiusap, huwag kang magulo dito. Kayo. Palibutan niyo siya. Sasabihin ko sa'yo. Kung hindi mo ibibigay ang salaring ngayon, gagawin kong libing ang kasal ninyo. Gagawin kong libing ang kasal ninyo. Tigil. Tumigil kayong lahat. Paano ninyo nagawang magulo ang kasal ko? Munting kaibigang Chen, nandito ka na. Pamilyang Lee, huwag kang mag-alala. Ang lahat ng nangyari dito ngayon. Ako ang may pananagutan. Sa sinabi ni munting kaibigang Chen, kampante na ako. Bata. Inapayuhan kitang huwag mangyalam. Mangyalam? Hindi ako natatakot sabihin sa'yo. Ang anak mong si Liu Yang ay ako mismo. Ang sumakit. Ikaw ang salarin na nanakit sa anak ko. Ang anak mo'y kumonsulta sa mga masasamang tao na may intensyong patayin ako. Kahit papatayin ko siya sa lugar na iyon. Ito ay may tuturing na lehitimong pagtatanggol. Bukod pa rito, pinabayaan ko pa ang kanyang buhay aso. hindi ba ako nagkakamali? Ang groom pala, lubhang nanakit kay Liang. May magandang palabas na mangyayari. Ang kanilang pamilyang Liu ay hindi papayag na matapos ito ng ganyan. Ang lakas ng dila mo. Kailangan ninyong talunin siya ngayon. Para tumuhod siya sa harap ko, humingi ng tawad sa akin. Alam mo bang ako'y disipulo ng King Yun Sacred Land? Pero sagya ka pa ring lumalapit? Isipin mo nang mabuti. Ang kapalit ng paggulo sa akin. Kakayanin mo ba ang lahat iyan? Ikaw na si Chen Qingyun ay isa lang naman na karaniwang disipulo ng King Yun Sacred Land, pero ang lakas pa rin ng iyong pananalita.
Ngayon, ipakikita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag ginulo mo ang pamilyang Liu. Sugurin niyo siya. Hinto, gusto kong makita kung sino ang may tapang na galawin siya. Hinto. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na galawin siya. Ang lakas ng aura nito na babae. Sino ba siya? Siya pala ay pinakasikat na bituin sa Dragon Country. Si Juan Juan. Ang puwersa sa likod niya. Sobrang laki at nakakatakot. Pero, para sa isang mahalagang tao pulad niya, bakit siya nandito sa Jiangcheng? Miss Ye, ano pong ibig ninyong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo pa ba maintindihan? Kung hinawakan niyo man lang si Chen Qingyun, siguradong buburahin ko ang pamilyang Liu sa Jiangcheng. Hoy, bata. Marami ka palang kakampi. Ang nakikita mo ay kaunting bahagi lang ng buo. Ang tunay kong kapangyarihan ay higit pa sa imahinasyon mo. Sa tingin mo ba, makukuha mo ang pamilyang Liu sa pagdala mo lang ng isang artista? Sasabihin ko sa'yo, matagal nang matatag ang pamilyang Liu sa Jiangcheng. Makatakot ba kami sa isang Yehuan-Huan? Hindi ka talaga maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Wala nang dahilan para umiral pa ang pamilyang Liu. Pamilyang Liu ng Jiangcheng. Ay blacklist. Sa tingin mo ba, isang tawag mo lang ay kayang diktahan ang kapalaran ng pamilyang Liu? Sasabihin ko sa'yo, tingnan nyo rin ang kakampi sa likod ng pamilyang Liu. Sino? Bago ako dumating, nalaman ko na ang lahat. Ang pamilyang Liu ay umiral hanggang ngayon. Dahil lang sa pamilyang Sun ng Imperial Capital. Pero alam mo ba, ang pamilyang Sun ng Imperial Capital ay ako mismo, ang lihim na sumusuporta. Napakayabang mo. Ginoong Sun. Liu Zhengming, ang lakas ng loob mo. Sa dami ng pwedeng kalabanin, bakit si Miss Ye pa? Mula ngayon, ang pamilyang Liu ninyo ay hindi na iral. Hindi. Ito. Liu Zhengming. Hinayaan mong saktan ni Liu Yang ang buhay ng iba. Ang kahihinatnan na ito ay kagagawan mo. Miss Ye, nagkamali ako. Patawarin niyo po ako at iligtas ang buhay ko. Ang aming pamilya ay umaasa lang sa akin. Ang aming pamilya ay hindi mabubuhay kung wala ako. Sinaktan mo ang buhay ng iba. Ito ang parusa sa pagmamaliit sa Qingyun Sacred Land. Dalhin siya. Dalhin. Miss Ye, hindi po pwede. Miss Ye. Second senior sister. Hindi ko akalain na mayroon kang ganito kalaking kapangyarihan. Junior brother. Bawat disipulo ng Qingyun ay nasa tuktok ng mundo. Tama ka nga. Hindi ko talaga inakala na ang pamilyang Liu na mayabang sa Jiangcheng ay walang kalaban-laban. Sa harap ni Missy, Hindi mo ba narinig ang sabi ni Ginang Ye? Siya ang ikalawang senior sister ni Chen Qingyun. Kung may sisihin ang pamilyang Liu sa pagiging mayabang. Ginang Ye, isang karangalan ang pagdating mo. Nagkulang ang pamilyang Li sa pagsalubong. Dalian at bigyan ng upuan si Ginang Ye. Hindi na kailangan umupo. Narito ako para sa aking junior brother. Para maghatid ng dote sa pamilyang Li. Batang Chen. Siya nga ang perpektong manugang ng aming pamilyang Li. Ipakita ang dote. Unang dot, isang jade ruby. Nagkakahalaga ng 10 milyong yuan. Ikalawang dot, ikatlong dot, isang peres ng asul at puting porselana. Isang peres ng jade kirin. Nagkakahalaga ng 100 milyong yuan. Nagkakahalaga ng 1 bilyong yuan. Ikaapat na dot, isang marangyang villa sa Luding Mountain Villa sa Imperial Capital. Isang marangyang villa. Nagkakahalaga ng 10 bilyong yuan. Wala kang pag-asa. Wala kang pag-asa. Kahit ibigay mo pa ang araw sa langit. Hinding-hindi ako. Si Lianran, magpapakasal sa isang basura na tulad mo. Yanran, ano bang pinagsasabi mo? Te, hindi mo pa ba alam? Ang Kuya Xiao ay mamumino. Sa kanyang War God Legion patungong Jiangcheng. Pinuntahan niya ako. Tumahimik. Batang Chen ay isang immortal master mula sa Qingyun Sacred Land. Ang kanyang mga senior sister ay mga kilalang tao sa kani-kanilang lugar. Ang makapagpakasal sa Batang Chen ay isang malaking pagpapala para sa aming pamilya Li sa 8 henerasyon. Isang disipulo lang ng Qingyun. Anong karapatan niyang? Ikahambing sa aking War God na kuya? Isang disipulo lang. Sa tingin mo, madali lang maging disipulo ng Qingyun Sacred Land. Wes, ano ngayon? Sa paningin ko. Siya ay mulat mula pa. Ay isang walang kwentang. Sunod-sunuran. Hindi ko akalain. Nasa iyong puso,
Ganito ako kapangit. Hindi lang pangit. Nakakadiri ka. Gusto kong tatarin ka ng pinong-pino. Tumahimik. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Namurahin ang junior brother ni Juan Juan. Minumura ko siya. Ano ngayon? Ikaw, Ye Juan Juan, ay isa lamang artista. Babae, bakit mo ako dinidiktahan? Ang dami mong sinasabing masama. Ganyan ba ang ugali? Sa pamilya ninyong Lee. Li Yanran, mula umpisa, hindi kita pinilit. Gusto ko lang kumpletuhin ang kasunduan. At kunin ang J-dependent. Ikaw naman, gusto mo pa akong patayin. May hangganan din ang pasensya ko. Hindi pinilit? Hawak mo lang ang 5 kontrata ng kasal. Gusto mo na akong pakasalan? May sariling buhay din ako. Ako si Lianran. Bakit ako magpapakasal sa'yo? Kung magpapakasal ako, sa God of War ako magpapakasal. Siya ang pinakamalakas. Walang alam. Ang sinasabi mong, God of War na kinikilala ng lahat. Para sa King Yun Sacred Land ko, isa lang siyang basura. Ikaw, Basura raw. Tingnan natin kung sino ang mayabang na yan. Si Xiao Yan, ang lintik na yan. Talagang dumating. Maligayang pagdating, God of War. Kuya Xiao. Alam ko na, pakakasalan mo si Yanran. Siyempre, Ang pamilyang Lee, parang umabot na sa ruro. Akala ko't sismis lang. Hindi ko inakala. Talagang dumating ang War God. Siya ang simbolo ng kapangyarihang militar ng Dragon Country. Kahit ang pinuno ng bansa, ay kailangan siyang bigyan ng respeto. Nakita mo ba? Ang 4 na dakilang general, nandito na silang lahat. Bawat isa sa kanila, kayang sirain ang isang bansa. Yanran, na-miss mo ba ang war god na ito? Siyempre, si Yanran pinapangarap si Kuya Xiao. Hindi ka nagkamali, ikaw ang babae ko. Tapat ka. Naman, si Yanran buhay man o patay kay Kuya Xiao. Buhay ay tao ni Kuya Xiao, patay ay multo ni Kuya Xiao. Xiao Yan, hindi ka welcome sa pamilyang Lee. Umalis ka na. Li Zenggu, gusto mo bang mamatay? Dahil sa isang manual ng cultivation noon, pinatay mo ang aking ama. Dahil doon, ang pamilyang Lee ay bumagsak ng husto. Kung hindi dahil sa Pisces Jade Pendant na ibinigay ng King Yun Sacred Land. Matagal nang wala ang pamilyang Lee. Ang malakas ang nananaig. Iyan ang batas ng mundong ito. Para makuha ang kapangyarihang mamuno sa mundo. Ang pagsasakripisyo ng isang hamak na pamilyang Lee. Ano ba yan? Wala lang yan. Akala ko, sa bibig ni Lianran, ang mayabang na God of War na yan, ay isang dakilang bayani. Hindi ko inakala na isa lang pala siyang nagpapanggap na may kapangyarihan. Isang kaawa-awang nilalang. Sino ka? Kuya Xiao, siya si Ken Qingyan. Ginagamit niya ang pangalan ng Qingyan Sacred Land para maghari-harian sa Jiangkeng. Kuya Xiao, siya si Ken Qingyan. Ginamit niya ang pangalan ng Qingyan Sacred Land para maghari-harian sa Jiangkeng. Oh, ikaw pala si Chen Qingyun. Ako nga, Mabuti, Chen Qingyun. Alam mo bang nagkasala ka ng kamatayan? ang mga ginagawa ko, Chen Qingyun, ay malinis sa tapat. Anong kasalanan ang nagawa ko? Malapit ka nang mamatay, nagmamayabang ka pa rin. Wala kang kwentang basura. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang pagnanasa sa kayamanan kung pag-aari ni Xiao Yan. Nakakatawa. Ang Pisces J-dependent ay ang kayamanan ng Qingyan Sacred Land. Kailan pa naging iyo? Basura. Kapag nakuha ko ang Pisces Jade Pendant, susunod kong sisirain ang Qingyan Sacred Land. Pagdating ng araw na yon, ang kapalaran ng buong Dragon Country ay nasa kamay ko na. Ang laki naman ng ambisyon mo, ah. Tanungin mo nga ang mga kamao ko. Kung papayag sila. Junior brother, hayaan mo akong humarap sa kanila. Ye Juan Juan. Isa ka lang artista. Pero naglakas loob kang pigilan ako. Sa mga tulad mong, walang kwenta. Ako, isang artista. Kayang-kaya naman. Senior sister, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, junior brother. Ano man ang sabihin mo, ako, ang second senior sister mo, ay nasa martial arts grandmaster realm. Para sa kanila, sobra pa ako. Kung ganon, dahil gusto mong mamatay. Pagbibigyan kita. Sige, patayin niyo siya. Para magsilbing babala. Masusunod. Mga basura talaga. Hindi niyo man lang malabanan ang isang babae. Kahit si Juan Juan ang galing lumaban. AMM, karapat dapat nga sa isang alagad ng Sacred Land. May kakayahan din pala siya.
Mas magaling pa yan, kaysa sa basurang nagtatago sa likod ng babae. Tigilan mo ang kalokohan mo. Natural lang sa senior sister na protektahan ang junior brother niya. Ikaw naman, maglalaban ba tayo? Ignorante kang babae. Ano ang silbi ng talunin? Ang mga basurang ito. Pero handa akong bigyan ka ng isang pagkakataon. Kapag naging akin ka, ililigtas ko ang buhay mo. Ano? Kuya Xiao? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Tumahimik ka. Kailan pa, naging ikaw, ang magdidikta sa akin bilang God of War. Ikaw lang. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Bastos kang babae. Ayaw mong bigyan ng magandang mukha, ha? Kung gayon, papatayin kita ngayon. Senior sister. Paano nangyari? Malalim ang iyong kakayahan. Isang grandmaster lang. Mangahas na maging hambog sa harap ko. Talagang mapagmataas. Kailangan mong bawiin ang Pisces J dependent at iligtas ang iyong first senior sister. Senior sister. Sapat na ang nagawa mo. Ang natitira, ako na ang bahala. Sapat na ang nagawa mo. Ang lahat ng natitira, ako na ang bahala. Ipaubaya sa iyo. Wala kang silbi. Ang lakas ng loob mo. Kuya Xiao, may kakayahan ang batang ito. Kahit si Leilong, hindi niya nakayanan. Leilong. Hindi ba siya ang kauhan ni Liu Qianqian? Ang first senior sister ay kanyang tauhan? Pero nanalo lang siya. Laban kay Lilong. Ang kanyang cultivation at antas. Sa aking paningin, ay parang isang maliit na sisiw. Hindi mo naman siguro. Iniisip na kaya mo. Ang tunay na malakas ay dapat magtakda ng limitasyon sa mahina. Kuyaw yan. Hindi ka karapat-dapat sa posisyon mo. Mayabang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Ang suntok na ito, antas ng Land Immortal. Kaya mo bang pigilan? Isang hamak na Land Immortal? Hindi ka pa sapat na karapat-dapat para suntukin ako. Kuyaw yan. Malalaman mo agad. Para sa iyo, gaano ako katakot na nilalang. Hambog na basura. Sa Dragon Country, ilan lang ang nangangahas na ganyan makipag-usap sa akin. Mamatay ka na. Ano? Alam mo ba na sa itaas ng Land Immortal? May isa pang antas? Sa itaas ng Land Immortal. Ay ang nag-isang naghahari sa lahat ng panahon. Ang antas ng Great Emperor. Ikaw. Ikaw, napakabata mo pa. Paano nangyari yan? Narito si Great Emperor Qingyun. Ikaw, Huyaw Yan. Susunod ka ba o hindi? Great Emperor Qingyun. Narito. Ikaw, Huyaw Yan. Susunod ka ba o hindi? Ha 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 ha. Talagang tinulungan ng langit ang pamilyang Li. Ang Qingyun Sacred Land. Talagang nagkaroon ng Great Emperor. Imposible. Paano mangyayari na si Kuya Xiao? Hindi kalaban ni Ken Qingyun? Totoo ba yan? Si Chen Qingyun na ito ay isang malakas na Great Emperor. Ito ang sinasabing nag-iisang naghahari sa lahat ng panahon. Totoo yan. Hindi mo ba nakita na kahit ang God of War na si Xiao Yan, hindi siya makatapa? Ikaw. Sino ka ba talaga? Hindi pa ba malinaw? Ang sinabi ko? Ako, si Ken Qingyun. Ang nagtatakda ng kapalaran ng Dragon Country. Ang nag-isang tagapamahala sa lahat ng panahon. Ang pinakabatang Great Emperor. Kuya Xiao. Kuya Xiao, okay ka lang ba? Nakakainis. Hindi ko akalain na ako, si Xiao Yan, na nagplanong na mahigit 10 taon, ay sisiyain mo lang, bata. Kasi masyado kang mayabang. Huwag kang manisi ng iba. Hindi mo ba sinabi na gusto mong gibain ang Qingyun Sacred Land at maghari sa mundo? Kung ganoon, kaya mo bang salagin ang suntok kong ito? Sandali. Chen Qingyun. Akala mo ba tanga ako? Heto. Hawakan mo ito. Ano na naman ang pakana mo? Salo. Junior brother. Tulungan mo ako. Junior brother, iligtas mo ako. Senior sister. Anong nangyari sa'yo? Junior brother. Tinatakan ni Xiao Yan. Ang aking cultivation. Manahimik ka. Sino ang nagsabing magsalita ka ng ganyan? Senior sister. Akala mo ba wala akong backup plan? Ha? Hanggang hawak ko ang senior sister mo. Wala kang magagawa sa akin. Anong ginawa mo sa senior sister ko? Gusto mong malaman? Pwede kong sabihin sa'yo. Basta. Lumuhod ka sa akin. Sumuko ka sa akin. Kuya Xiao, ang galing mo. Kuyaw yan. Sa pamamagitan ng pamimilit, pinapaluod mo ako sa'yo. Talaga bang inisip mo na kaya mo akong talunin? Maari mo akong patayin, syempre. Pero kung paatayin mo ako, ang dalawa mong senior sister ay sasama sa akin sa libingan. Xiao Yan. Hindi mo dapat ginawa yan. Ang gamitin ang senior sister ko bilang panakot sa akin. Alam mo naman yan. Ang galit ng Great Emperor. Gaano katindi? Chen Qingyun. Ikaw. Napakalakas mo. Ikaw ang una. At nag-iisang kalaban na nakilala ko.
bibigyan kita ng pagkakataon. Iligtas ang iyong senior sister. Ano? Gusto mo pa ring lumuhod ako? Alam ko. Alam kong kailangan mo ang Jade Pendant. Bakit? Gusto mong iligtas ang iyong third senior sister, di ba? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin ay simple lang. May bibigay ko sa iyo ang Jade Pendant. Ano? Pero, kailangan ko ang iyong Great Emperor Cultivation. Ilipat sa akin. Kuya Xiao, paano mo hahayaang mapangasawa ko si Chen Qingyun? Yanran. Kapag nagsasalita ang lalaki, huwag kang sumabat. Kuya Xiao, hindi ba sabi mo mahal mo ako? Hindi ba sabi mo pakakasalan mo ako? Mahal kita. Ano ka ba para maging karapat-dapat sa pagmamahal ni Xiao Yan? Kaya pala, niloloko mo lang ako sa lahat ng oras. Mahal na mahal kita. Bakit mo ako niloko? Sa simula, gusto ko lang ang Pisces Jade Pendant para mapataas ang aking cultivation. Pero ngayon, mayroon na akong libreng furnace. Isang maliit na Pisces Jade Pendant. Ano pa ang halaga niyan? Kaya pala. Kaya pala sa inyong mga puso. Ako, si Lianran, ay isang piyesa lang. Binigo niyo ako ng sobra. Yanran. Ngayong narating na natin ito, wala na akong balikan. Maintindihan mo ako, di ba? Sige. Naiintindihan kita. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Napakagulo. Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Ito ay isang win-win na sitwasyon. Hindi ka ba natutukso? Napag-isipan ko na ng mabuti. Huwag, junior brother. Ikaw ngayon ang pundasyon ng Qingyun Sacred Land. Kung wala kang cultivation, paano mo pamamahalaan ang kapalaran ng Dragon Country? Huwag kang mag-alala, senior sister. Ang tinatawag na kapangyarihan at kultibasyon ay parang ulap lang. Ang aking pinakamamahal ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Paano ako atras? Junior brother, ikaw. Pumapayag ako. Pumapayag ako. Ang marunong ay sumusunod sa agos. Matapang ka pala. Tama na ang daldal. Ano ang kailangan kong gawin? Bukas sa ganitong oras, pumunta ka sa War God Temple. Ibigay mo ang kultibasyon mo, pakawalan mo sila. Sige. Young friend Chen. Napakasama ng kapalaran ng pamilyang Li. Lay family head. Kasalanan lahat ito ni Uyaw Yan. Huwag kang sisihin. Dapat ay isang magandang kaganapan ito. Pero hindi ko inakala na magiging ganito. Sa tingin ko, umalis na tayo agad. Ang ganitong antas ng bagay. Hindi tayo dapat makialam. Tama. Ang nangyari ngayon, kalimutan na lang natin. Senior sister. Junior brother. Malapit na akong mawalan ng lakas. Napakasamang tao ni Uyaw Yan. Sa isang suntok na yon, may natitira pang dark energy. Junior brother, huwag kang pumunta. Senior sister, huwag ka munang magsalita. Magpahinga ka lang ng maayos. Ang natitira, ipagkatiwala mo sa akin. Sage. Emie. Huyaw Yan. Ang katalinuhan mo ang magpapahamak sa'yo. Tapos ka na. Kuya Xiao, akala ko pa naman, hindi mo na talaga gusto si Yanran. Paano naman mangyayari yon? Ang iyong saloobin, lubos akong nasisyahan. Ang makapaglingkod sa War God ay isang karangalan para sa akin. Matalino. Sa buong Dragon Country, ang naglakas loob na kalabanin ang Sacred Land, ay ako lang, si Xiao Yan. Kung kakampi ka sa akin, hindi man agad kang lilipad ng mataas, pero magiging kinaiingitan ka ng lahat. Isang mataas na uri ng tao. Tama si Kuya Xiao. War God. Nagawa ko na po ang pinapagawa ninyo. Pwede mo na ba akong bitawan? Bakit nagmamadali? Wala pa si Chen Qingyun. Hindi ka pa pwedeng umalis. Bakit? Xiaoyan, ano pa bang gusto mo? Liu Qian, mag-ingat ka sa pananalita mo. Kapag kinakausap mo ang God of War na ito, yumuko ka. Xiaoyan, huwag mong kalimutan. Sino ang naglagay sa'yo sa posisyon mo bilang God of War? Anong oras na ba ngayon?
Naglalaro ka pa rin ng emotion card. Pero kailangan ko talagang magkasalamat sa iyo. Dahil sa iyo, nakapagsimula ako sa landas ng cultivation. At dahil din sa iyo, nalaman ko na ang pamilyang Lee at King Yun sa Kedlan ay may malalim na koneksyon pala. Kadiri. Ikaw na walang utang na loob na traidor. Kung alam ko lang na magiging ganito ka ngayon, hindi sana kita kinuko. Manahimik ka. Sa mundong ito, ang kapangyarihan ang pinakamahalaga. Iyan ang itinuro mo sa akin. Tigilan mo yan. Bitawan mo ang aking senior sister. Tigilan mo yan. Bitawan mo ang aking senior sister. Oh, sakto ka naman, Nandito na ako. Pwede mo nang bitawan ang senior sister ko. First senior sister, Junior brother, may nararamdaman ka bang kakaiba? ang aking cultivation ay nasil na ni Xiao Yan. Mayroon pa ring dark energy niya sa katawan ko. Maaring sumabog anumang oras. First senior sister, ayos lang. Ako na ang bahala dito. O manhin hindi kita natulungan. Hindi ko inakala na magiging kahinaan mo pa ako. First senior sister. Huwag na huwag mong sasabihin yan. tama na. Huwag na nating pag-usapan pa ang mga ganyang salita ng pagmamahalan ng magkapatid. Ayoko nang marinig. Chen Qingyan. Alam mong delikado, pero naglakas loob ka pa rin pumunta. Dahil alam niya, kung hindi siya pupunta, ang senior sister niya ay nasa bingit ng kamatayan. Tigilan mo ang pagdaldal. Pakawalan mo siya. Huwag kang magmadali. Nasaan ang gusto ko? Nandito na ako. Natatakot ka bang magbago ang isip ko? Ikaw pa naman ang isang Great Emperor na kinatatakutan. Kung hindi ako mag-iingat ng kaunti, paano naman yan? Mukha ka namang taong may malaking paninindigan. Sige na. Sig, iginagalang kita bilang isang tunay na lalaki. Kaya pala, sa mundong ito, mayroon talagang lalaking ganoon katapat magmahal. Junior brother, huwag. Ayos lang ako. Senior sister. Mawalan lang naman ng kultivasyon, di ba? Mula ngayon, maging ordinaryong tao na lang ako. Magtanim ng gulay, mag-alaga ng bulaklak. Maganda na rin yon. Magandang paninindigan. Chen Qingyun, buksan mo na ang iyong isip at puso ngayon. Para masisip ko ang iyong kapangyarihan. Huwag. Ito ba ang kapangyarihan ng isang Great Emperor? Pakiramdam ko, tuno ako ng lakas. Ang sarap sa pakiramdam. Huyaw yan. Ngayon, masaya ka na ba? Masaya. Sobrang masaya. Junior brother, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Maliban sa medyo nahihilo at nanghihina. Wala akong maramdaman. Para sa isang babae, ibinigay mo ang lahat ng lakas mo? Chen Qingyan. Sa loob ng mahabang panahon, nagkamali ako ng pagkakakilala sa iyo. Huyaw yan. Ngayon, maari mo nang palayain ang ating senior sister. At ibigay sa akin ang Jedi Pendant, di ba? Chen Qingyun, Chen Qingyun. Ang tanga mo talaga. Chen Qingyun, Chen Qingyun. Ang tanga mo talaga. Ang ibig kong sabihin, hindi mo pa ba naunawaan? Nagkanulo ka sa tiwala. Ang mga sumpa ay para sa mga bata. Ang mundo ng mga matatanda ay puno ng panloloko. Kung may sisisihin man, sisisihin lang na napakatanga mo. Xiao Yan. Sobra ka na. Huli kong itatanong sa iyo. Sigurado ka bang magkakanulo ka sa tiwala? Chen Qingyun, ngayon isa ka lang. Walang silbi na walang kapangyarihan. Nangangahas ka pang kakutin ako. Ako, si Xiao Yan, ay ang Flame Emperor ngayon. Kuya Xiao, paano mo nagawa yan? Yanran. Poprotektahan mo ba ang walang kwentang yan? Hindi siya walang kwenta. Siya ay isang tunay na lalaking may pagmamahal at prinsipyo. Kung hindi dahil sa akin, mapapangasawa mo ang taong hindi mo mahal. Kuya Xiao, hindi mo rin naman ako minahal, di ba? Yanran, sinabi ko na sayo, ang mga sinabi ko sa banquet hall ay para lang kay Chen Qingyun, para lang siya maakit dito. Ikaw ang babae ko. Ano ko hahayaang mapangasawa ka ng iba? Ang totoo ay nagiging peke, at ang peke ay nagiging totoo. Kuya Xiao, siguro nga hindi tayo para sa isa't isa. Ang hinahanap mo ay kapangyarihan at impluensya. Pero ang gusto ko lang ay simpleng kaligayahan. Kaya papakasalan mo ang walang kwentang yan, ganun ba? Handa akong ibigay sa kanya ang Jedi Pendant. Sig.
Kung gayon, mamatay ka na rin. Walang hiya ka. Mahal na mahal ka niya, pero nagawa mo pa rin siyang saktan. Hoy, bata. Mamamatay ka na nga, nagpapanggap ka pa ring may malalim na pagmamahal. Siya ang babae ko, at aso ko rin. Kung ano ang gusto kong gawin, wala kang kakialam doon. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaki mong pagkakamali? Iyon ay hindi mo dapat. Iniwan ang iyong madilim na enerhiya. Sa aking second senior sister, alam mo, ang mga madilim na enerhiyang iyon, magagamit ko sa lahat ng lugar. Ano ang sinasabi mo? Ito. Ano ang nangyayari dito? Ang Kingyun Sacred Land, ang namamahala, sa kapalaran ng Dragon Country. Ako, si Ken Kingyun, bilang Great Emperor Kingyun, ang taglay kong kapangyarihan, ay natural na hindi ordinaryong banal na kapangyarihan. Hindi. Ang kapangyarihan ko. Hindi. Nawawala ang kapangyarihan ko. Hindi. Huyaw yan. Ang pagbagsak mo ngayon, ay nararapat lang sa iyo. Damhin mo ng husto. Ang sakit ng pagkawala ng kapangyarihan. Junior brother. Bakit hindi mo pinigilan ang mga kapalan na ito? Ito ang pinagkukunan iyong kapangyarihan. Hayaan na. Wala na akong hangaring makipagkumpetensya pa. Anumang taas ng kapangyarihan at lakas. Hindi matutumbasan ang mahal sa buhay na nasa tabi mo. Marahil. Ito ang tunay na kahulugan ng pagpapababa sa akin ng master. Wala na akong hangaring makipagkumpetensya pa. Anumang taas ng kapangyarihan at lakas, hindi matutumbasan ang mahal sa buhay na nasa tabi mo. Marahil. Ito ang tunay na kahulugan ng pagpapababa sa akin ng master. Ang aking kapangyarihan. Bumalik. Bumalik ang aking kapangyarihan. Maging ang madilim na enerhiya ay nawala. Huyaw yan. Gayong nawalan na siya ng kapangyarihan. Ang kanyang mga pamamaraan ay wala ng bisa. Chen Kingyun, ang sama mo talaga. AMEA. Ang dami mong kasamaan na ginawa. Sa loob ng maraming taon. Hindi mo ba naisip ang kalalabasan ngayon? Ngayon, nabiktima mo ako. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, ako, Kung may isa pang pagkakataon, pinapayuhan kitang maging mabuting tao. Aba! Pagkatapos ng araw na ito, ikaw na marahil lang, bagong God of War ng Dragon Country. Ganoon na siguro. Kailangan kong maging isang mabuting God of War. Kung hindi, paano ko kayo poprotektahan ng junior sister? Tutal. Ordinaryong tao ka na lang ngayon. Ano kung ordinaryong tao? Ano kung ordinaryong tao? Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong gaan. Bagsak na si Xiao Yan. Ngayon ako si Liu Kangyan, ang mamamahala sa War God Legion. Ano pang hinihintay nyo? Dakpin! Opo. kayong mga taksil. Ako ang God of War. Mga ngahas kayong galawin. Ako. Sa ganitong sitwasyon, mayabang ka pa rin. Ah, Tigil. Tigil. Yanran. Alaga nga pa lang. Pinapahalagahan mo pa rin ako. Lianran, pinoprotektahan mo pa rin ba siya? Huwag kang mag-alala. Lubusan na akong nawala ng pag-asa sa kanya. Mayroon pa akong ilang sasabihin. Sa kanya. Xiao Yan, nakalaan siyang maging bilanggo. Ano man ang gusto mong sabihin? Sa ibang pagkakataon na lang. Senior sister, hayaan mo siyang magsalita. Yanran. Iligtas mo ako. Kuya Theo, ang imahe mo sa puso ko ay laging dakila. Kapangyarihan. Lakas. Kung mayroon lang ako ng dalawang bagay na ito, mapapasaya kita ng masigit pa. Mas magiging masaya ka. Ako. Ano ang nagawa kong mali? Nagkamali ka. Nagkamali ka sa lahat. Ang pinapahalagahan ko ay hindi kailanman. Ang mga bagay na iyan. Ang gusto ko ay laging. Tunay mo ba akong mahal? Mahal kita. Magkakasal na tayo. Kapag nakuha ko ang Pisces Jade Pendant, mababalik ko ang lahat ng aking kapangyarihan. Pisces J dependent. Pisces Jade Pendant. Akin na. Ah. Ginulat mo ako. Yanran. Pakasalan mo ako. Di ba? May mali. Anong nangyari, junior brother? Sa lohika, kung ang Pisces J dependent at si Lianran ay magiging isa, hindi ito maaring lumabas sa ganitong paraan. Ibig mong sabihin? Niloko ako na matandang iyon? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig niyang sabihin, ang pagkuha ng Pisces J dependent sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin ay isang panloloko. Ano?
Patawad. Niloko kita sa lahat ng oras. Dapat kang mamatay. Xiao Yan, alam kong gusto mo ang PSSJ dependent. Pero wala akong paraan para pigilan ka. Kaya ginamit ko ang kasinungalingang ito para mapanatili ang ating relasyon. Ngayon alam ko na, ang lahat ng ito ay kagagawan ng aking guro. Alam na alam niya. AMEA. Ang matandang yan. Siguradong, pinagtatawanan ako ngayon kung nasaan man siya. Hoy, batang kasaway. Wala kang alam. Hoy, batang kasaway. Wala kang alam. Croc. Nagbibigay galang po ako sa may-aring sagradong lupain. Ikaw yan, ang misteryosong estranghero na nagbigay ng hula sa aking pamilya. Aba, munting dilag. Huwag kang ganyan kareaksyon. Ha. Ang mga ito ay maliliit na panlilinlang lamang. Maliliit na panlilinlang. Guro, talagang pinahirapan mo. Ang aming junior brother. Huwag kayong mag-alala. Ako, sa paggawa nito, ay may sariling dahilan. Si Chen Qingyun, ang kanyang pagunlad sa Sacred Land, ay masyadong madali. Kung hindi, siya dadaan sa pagsubo, baka sa hinahara, hindi maging matatag ang kanyang puso. Pero Master, hindi ba't narating ko na ang Great Emperor Realm? Ikaw, bata ka. Peking realm pa lang yan. Kapag nalampasan mo ang pagsubok ng pag-ibig, doon mo lang tunay na makakamit ang immortalidad ng Great Emperor. Kaya, Basag. Ang aking kapangyarihan ay nagbalik. simula ngayon, hindi ka lang. Si Great Emperor Qingyun, ikaw rin ang susunod na pinuno ng Sacred Land. Halika, ito ang Qingyun Order. Ikaw nga, Kailangan mong ingatan. nang mabuti ito. Master, ikaw po? Hahaha. Ako, syempre. Maglalakbay sa buong mundo. Alam. Ang matandang yan. Iniwan lahat ng responsibilidad sa akin. Siya naman, nagpapakasaya. MR10. Sa totoo lang, naiinggit ako sa senior sister mo. At hinahangaan din kita. Miss Lee. Gayong malinaw na ang lahat. Hindi na kita pipigilan umalis. Ang kasunduan sa kasal na yon. Kung napunit na. Nagbibiro ka, MR10. Humihingi ng paumanhin si Yanran sa lahat ng ginawa niya noon. Pero hindi ko dapat pinigilan ang kaligayahan mo. Kunin mo na itong J-dependent. Ito naman talaga ay pag-ari ng Qingyun Sacred Land ninyo. Maliit na mahal. Ikaw na maliit na mahal ka. Kahit maging multo ka, hindi kita palalambasin. Mga tao, Takpan ninyo ang bibig niya. Dalhin siya sa labas. Opo. Miss Lee. Sana maging masaya ka. Second senior sister. Second senior sister. May magandang balita ako sa'yo. Nakuha ko na ang J-dependent. Ano? Umalis na si third senior sister. Second senior sister. Anong nangyari? Tingnan mo na lang. Habang comatose si third senior sister, naubos ang pera ng kumpanya. Para mabayaran ang utang, umuwi siya para sa isang arranged marriage ng pamilya. Ay, grabe yan. Kung magpakasal talaga si junior sister sa iba, sobrang mali na yon. Kailangan kong pumunta sa Imperial Capital para balikan si Lucien. Ang ingrata talaga, nang gumagsak ang kumpanya. Saka lang bumalik pa hanapin kami. Lola, ang pinsan kong yan. Tipikal na taong umaasa sa magulang. Kung hindi lang siya maganda. Lola. Pinsan, bakit ang mapanuri ninyo? Mapanuri. Nung, ang isang immortal ang kukuha sa'yo sa bundok para mag-aral ng immortal arts. Ang pamilya Lu namin, malaki ang naitulong. Pero ikaw, pagkatapos mo magkaroon ng kaunting kagumpay, bumalik ka. Ano ang nagawa mo para sa pamilya Lu? Lola, hindi mo po naiintindihan. Lahat ng bagay dito sa mundo ay mayroong tadhana. Hindi ko lang basta matutulungan kahit gusto ko. Ama na ang ngalang kwentang usapan. Yaong Master Zhao, dala na niya ang mga igalo. Papunta na siya. Alam ko. Kaya ngayong bumalik ako. Wala akong planong umalis. Aba, umabot na pala ang katawan ko. Sa ganitong estado, ang pag-alis ng aking junior brother sa akin ay hindi na rin katakataka. Nakakalungkot lang ang lahat ng sumpaan na hindi na matutupad. Tita, Lucien.
Oh, Young Master Zhao, dapat dumating ka lang. Bakit ka pa nagdala ng maming regalo? masaya lang ako. Luo Shen, payak ka bang pakasalan ako? Hindi ko talaga inakala. Young Master Zhao, ano ba yung sinasabi mo? Ang pamilya ninyong Zhao ay ang numero unong pamilya sa Imperial Capital. Ang Luotian namin, at ikaw, ay talagang itinadhana para sa isa't isa. Tama kuwa. Ang pag-isang dibdib ng pamilyang Zhou at Lucian ay dapat nang matupad. Luo Shen, ganito rin ba ang inisip mo? Talaga? Talaga bang ganoon ang inisip mo? Napakagaling. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta na ang kumpanya mo? Nagkaroon ng problema. Naputol ang daloy ng pondo. Hindi ko rin alam kung sino ang may kagagawan. Ha? Ganoon ba kalala? Kung malaman ko lang kung sino ang gumawa niyan, siya ang unang papatayin ko. Hindi kaya. Siyang Master Zhou ang may kagagawan? Paano naman mangyayari yan? Hindi ako ganoon kasama. Pero, kung kailangan ni Miss Lo, ang tulong ko, handa akong tumulong ng walang pag-alinlangan. Kapag kinasal tayo, gagawin ko ang lahat para iligtas ang kumpanya mo. Taksil. Masyadong mababaw ang gagalaw mo. Sinong bata ang may lakas loob? Na pumasok sa bakuran ng pamilyang Luo nang walang paalam? Ikaw, Umalis ka rito. Nga katulong. Nasaan ang mga katulong? Young Master, napakahusay niyang makipaglaban. Hindi namin siya mapigilan. Nga walang kwenta. Umalis. Senior sister. Nandito na ako. Bakit ka nandito? Sinabi ko na. Huwag kang makialam sa mga problema ko. Hindi. Kailangan kong makialam. Hindi ba't pakakasalan mo si Lianran? Hindi ba't gusto mong maging pinakamataas sa lahat? Ano? Naalala mo na ako ngayon? Akala ko kung sino na. Siya pala, ang junior brother ni Miss Lo. Huwag mong isipin na dahil miyembro ka ng Kinyon Sacred Land, ay pwede ka nang maging bastos. Sa Imperial Capital, ang pamilyang Zhao ko, kaya pa ring maghari-harian. Ang dami mong sinasabi. Kausap ko ang senior sister ko. Bakit ka nakikialam? Luoshen, hindi mo ba didisiplinahin ang junior brother mo? Sinaktan niya si Young Master Zhao. Wala siyang galang. Lola. Tama na, Chen Qingyun. Wala na tayong koneksyon. Ayoko nang mas lumala pa. Ang sitwasyon. Senior sister. May hindi pagkakaunawaan dito. Pakinggan mo ako. Noong araw sa piging ng pagpili ng mapapangasawa. Sa tingin ko, malinaw na. Ang lahat sa ating dalawa. Hindi mo pa rin ba pakakawalan si Young Master Zhou? Bakit ko siya pakakawalan? Para magingay pa siya? Lola, Ikaw na malas. Kung may mangyaring masama sa lola ko, pagsisisihan mo to. Tingnan natin. kung kaya mo. Senior sister. Huwag mong kalimutan. Ang aking acupuncture. Talagang aking hawak ang tunay na aral ni Master. Kayang-kaya ko yan. Sandali lang. Mabilis. Palayan si Young Master Zhou. May sasabihin siya. Junior brother. I-unseal mo siya agad. Bilisan. Roy Beta, huwag kang kumilos. Ang sakit na matriarchs, ako lang ang makakagaling. Kayang mo bang gamutin? Alam mo ring magpagamot? Ang gamot na ito, na tinatawag na detox powder, isang bitil lang, mawawala agad ang sakit. Ang gamot na ito, na tinatawag na detox powder, isang bitil lang, mawawala agad ang sakit. Detox powder? Bumibisita ka lang sa pamilyang Luo. Bakit ka pa nagdala nito? Yun ang hindi mo. Kailangang alamin. Pagkatapos kong tunay na maging Great Emperor. Kahit ganitong sakit, malinaw kong nakikita ang ugat nito. Sa tingin ko, pamana sa lola si third senior sister. Ayos na. Tapos ng lahat, dumaling na si Lola. Sigurado ka? Ikaw ang nagpagaling? Siyempre, may 100% akong kumpiyansa. Binibini, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Tungkulin ko lang to. Lola. Anong nangyayari? Bakit pareho kami ng sintomas? Young Master Zhou. Anong nangyayari? Bakit biglang dumudugo si Lola?
Hindi. Ang hawak ko ay ang panlunas ng spring poison pill. Spring poison pill. Zuxian. Nilason mo si Lola. Hindi. Nagkamali lang ako ng sabi. Sabihin mo. Anong nangyayari? Ako, Hindi ko alam. Si Young Masters Ho lang ang pinuwersa akong makipaglaro sa kanya. Kung hindi, babalin niya ang mga binti ko. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw yan, Young Masters Ho. Para sa, magpakabait ka sa harap ng ere ko. Ikaw, Tama na. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano iligtas si Lola. Senior sister. Huwag ka munang mag-alala. Ang kalagayan ng matanda ay halos kapareho sa iyo. Kaya ko siyang gamutin. Sige na nga. Subukan mo. Kahit ang panlunas ko ay hindi gumana, paano mo siya gagamutin? Kung ako ang tatanungin, mas mabilis pa kung tumawag ka ng 120. Kung magsasalita ka pa, hindi lang bibig mo ang tatakpan ko. Sag, Ang lupit mo. Lola, Lola, anong nangyari sa akin? matanda. Ayos ka na. Talagang nagamot niya. kung talagang kaya niyang gamutin. Ibig sabihin ang sakit ko. Kaya rin niyang gamutin. Naman. Aray, anong ginagawa mo? Dalawang mabait na senior sister. Kayo na lang ang magpaliwanag para sa akin, di ba? Ngayon, ako ay, kahit anong gawin mo, mahirap nang linisin yan. Akala ko kung ano na. Ay, abala ako. Ang War God Legion ay nasa Hilaga. Hindi talaga ako makawala. Ako rin. Nitong nakaraang panahon, abala ako sa inyong dalawa. Ang mga fan club ko, halos sumabog na. Kian. Tulungan mo lang ako. Narinig mo mismo sa master na sinabi niya. Lahat ito ay ayon sa plano niya. Ayos naman yan. Junior sister. Kung hindi dahil sa Pisces Jade Pendant, para gamutin ka, hindi ka lolokohin ng junior brother. Kaya nga sabi ko, third senior sister, ngayong nabunyag na ang katotohanan, huwag ka nang magpakipot pa. Kayong tatlo, magkakakampi kayo. Ako lang ang naloko ng husto. Aking mahal na senior sister. Ikaw, paano mo ba ako? Mapagkakatiwalaan? Napakadali lang. Sige, sabihin mo. Halikan mo ako. Sige.